ito na po para pag-usapan yung nangyari pong paggalason ng ilang mga kababayan natin dyan sa Negros. Nasa kabilang linya po natin si Sir Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Good morning po. Good morning! Yes, good morning, Ma'am Angel and Sir Sander, at sa lahat ng nakasubaybay sa inyong programa. Opo, una po sa lahat sir, yung ating facts of the case. Meron ho ba kayong datos po? Ilan po yung na lason? Ano ho yung gravity o yung gaano po kalala yung kanilang sinapit po? Sa ulat na nakalat natin, na nasa 20 persons yung naapektuhan nitong ang sinasabing pagkalason doon sa nakain nilang tulingan, no. Nagkaroon kasi ng tinatawag natin na scombroid poisoning at mula ito sa iba't ibang municipalities din po sa Negros. Opo, ano ho yung lason po? Lason po ba yun? Ano ho yung component po nun at saan po nakikita yun sa bahagi po ng tulingan? Yung scombroid kasi poisoning, nangyayari yan pagka naging mataas yung level ng histamine sa tulingan at hindi lang actually sa tulingan, usually sa mga mga small pelagic species, madali talagang mag-accumulate ang histamine sa mga ganitong uri ng isda, lalo na kung hindi ito na-handle ng maayos. Kasi sinasabi natin dito, pagkahango sa dagat, dapat agad nagkakaroon na ng paglalagay ng yelo, dapat hindi na-expose sa mainit na lugar, na maintain yung low temperature. Kasi lalo na ngayon na mainit ang ating panahon, so napakataas ng risk talaga na mag-deteriorate yung quality nung isda. Opo, doon sa mga video pinapakita po, Sir Nazario, na tinatanggal o parang tinutwist yung buntot neto nga pong tulingan. Yun po talaga ang proper na pag-handle at bago kainin dapat itong tulingan? Yes, may mga mga literature na magsasabi na yung bahagi na yun parang doon concentrated yung histamine. Pero yun po ay isang isang handling technique. Mas higit na mahalaga po yung paglalagay nung yelo, yung icing, at masiguro na hindi na expose sa mainit na lugar, sa maruming lugar yung isda para masiguro natin na hindi nagkakaroon ng contamination. Opo, halimbawa sir, ito'y binili ko sa palengke. Safe pa rin po ba kung halimbawa i-freezer ko siya tapos mga ilang araw bago ko kainin, or dapat pagkabili ko right away lutuin na po agad? Kung sariwa naman, pwede naman nating ilagay na i-imbak po natin diyan sa ating refrigerator, no, yung isda. Siguraduhin lamang na nalinis ito, malinis, natanggal yung mga internal organs niya at hindi na expose sa maruming areas, no? Kahit yung paglalagay natin sa ating mga lababo, nahugasan itong maigi, and then ilagay ito sa malinis na lalagyan bago ilagay doon sa ating freezer. Kasi okay naman po yun, lalo pag siriwang isda at finish po natin, and then pag niluto ulit natin yan, good as fresh pa rin naman yan. Pero siguraduhin lamang na yung nabili nating isda ay sariwa po talaga, kasi may mga palatandaan para masabi natin na sariwa or bilasa na yung isda. So dapat tingnan natin yung or amuyin natin na walang masangsang na amoy, no? Walang mabahong amoy yung isda, tapos yung mata maliwanag pa siya, no, malinaw siya yung mata ng isda at nakaumbok, hindi siya parang malabo o lubog yung hasang niya, parang mamula-mula pa siya, yung balat at kaliskis makintab at buo pa siya. So ito yung mga basic na indicators para masabi nating fresh pa yung isda, no, at syempre yung laman pagka diniingan mo siya, hindi siya nagsasag, no, yung tiyan hindi bloated. So kahit yung yung parang yung dugo niya maliwanag yung kulay. So and even doon sa mga palengke, ang panuntunan natin diyan, kung naka-display ito, dapat may yellow at ma-maintain yung malamig na temperatura.
Opo. Sir, tungkol po dun sa mga nalaso, nagkaroon po ng skin allergy dahil po sa pagkain ng tulingan, meron po bang pananagutan yung mga nagbenta nito pong isdang ito? Ah, sa ngayon ate, tinitrace pa yung kung saan nagmula. Ah, at titingnan kung nagkaroon nga ng parang negligence doon sa pag-handle nung isda. Mhm. Basta ang malinaw po, hindi ito natural occurring. Ibig sabihin, hindi po ito red tide. Kumbaga po yung handling po nung isda, kaya po may ilang mga nag-allergy. Yes. Wala itong kinalaman sa red tide. Kumbaga, yung accumulation ng histamine doon mismo ito doon sa isda, no? Dahil nga ayun nag-accumulate siya dahil hindi nagkaroon ng isang posibilidad, hindi nagkaroon ng proper handling, kaya ayun nangahulugan ito o nagresulta ito sa histamine fish poisoning. Opo. Pero sir, nakakamatay po ba ito? Well, hindi po ako doktor, pero Sa mga previews. yung allergies po pagka hindi na manage medically ay posibleng po ito malagay sa alanganin yung buhay ng isang tao, kasi yung po dyan, medical term is anaphylaxis. Ibig sabihin yung parang sumisikip yung air passage, yung daanan ng hangin. So, pag hindi po ito mahirapang huminga, na pwedeng magresulta po ito sa cardiac arrest. Opo. At mula naman po sa tulingan, magtungo naman ho tayo sa issue po ng tamban. Dahil dyan po sa Bicol region, particularly po in Sorsogon, tinatapo na lang daw ho yung ilang mga tamban. Bakit ho ganun yung nangyari? Well, that report or that incident, I think happened 2 weeks ago pa. So, we have now a different situation right now. So, ang nangyari po kasi nito, nung mahal na araw, nagpalabas ng abiso ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office sa pagkipag-ugnayan din sa mga local government units. So, kung pwede, wag mo nang pumalaot kasi nga talagang may oversupply nung tamban. So despite the advisory, pumalaot pa rin yung mga mangingisda. At yun nga, dahil mahal na araw, yung mga bumibili mga, for example, yung mga fish processing plants, pansamantalang sarado sila. So nung dumaong yung mga mangingisda, wala talagang walang kumuhang doon sa supply nila, kasi on an average yung bawat bangka parang nasa 30 to 50 tubs. At ang dumadaong per day mga nasa 100 to 200 na bangka doon sa port. So talagang overwhelming yung supply. Kahit pa sabihin natin na ni-utilize na ng BFAR yung mga refrigerated vans para matulungan yung mga mga fisher folk na ma-deliver sa mga local markets, no, yung pinaka kumbaga neighboring municipalities and provinces. But just the same, talagang hindi pa rin kinaya. Kaya nga sinasabi natin next time, so siguro mag-heed or sumunod doon sa abiso na kapag sinabi natin stop muna kasi medyo may oversupply, sumunod po tayo para hindi na mangyari ang ganito pong sitwasyon. Pero ang BFAR naman po patuloy sa pagbibigay ng mga interventions. Tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng mga trainings sa fish processing, no? Yung pagpe-preserve ng isda, paglalagay sa bote para humaba yung shelf life niya, mga bottle sardines. So these are all part of the interventions by the government para masiguro natin na hindi na maulit ang mga ganitong sitwasyon. Opo. Sir, lipat ako doon sa pagbibigay po ng ayuda sa ating mga mangingisda. Kamusta na po ito? Naipamahagi na po ba? Yung pamimigay ng ayuda sa ating mga mangingisda, mabanggit ko po lamang na bago pa man mangyari itong crisis na to, ay may existing program na po talaga ang BFAR in terms of fuel assistance, no? Kaya tuloy-tuloy po talaga yung pamimigay natin ng fuel assistance in the form of cash card saka yung cash vouchers. Actually, as we speak, gamit yung pondo pa nung nakaraang taon,
nasa mahigit siguro close to 15,000 na rin yung nabigyan gamit yung yung pondo last year. Pero nung tamaan tayo nitong krisis, nagpalabas ng additional na 50 million pesos para mapakinabangan ng additional 15,000 naman. This April ipapamahagi ito na fuel assistance. At ang magandang balita nito, na-unlock na rin, na-tap na rin yung special presidential assistance for farmers and fisherfolk. From special assistance ito gamit ang pondo ng Office of the President at nasa 10 billion pesos ito para sa mga farmers and fisherfolk. At bahagi nito po ng pondong ito ay para sa mga mangingisda, no? Kung di ako nagkakamali, mga nasa 3 billion pesos nito, no? Kasi hinati-hati ito sa iba't ibang subsectors ng department ng agriculture sectors. At ang makikinabang nito, additional 399,000 na mga mangingisda naman. So, mas lumawak yung makikinabang dito sa pag-tap nitong Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk na yun nga gagamitin habang hinaharap ng sektor itong hamon bunsod nitong nangyayaring sigalot dyan po sa gitnang silangan. Opo. Lumabas din ho sa pagdinig ng Senado na at least 50% daw ho ng mga mangingisda sa Cavite, Bataan, Zambales at Pangasinan ang huminto na raw po sa kanilang pangingisda as of April 7. Totoo ho ba ito at ano po yung ginagawa po ng BIFAR para po sila ay matulungan? Yes, ito kasing figure na to, no, itong porsyentahe na to, wala po kaming hawak talaga parang formal study kung tungkol dun sa 50% na mga bilang ng mga mangisda. Ito po ba on a national scale? So, wala po kaming formal survey. Maaaring mga anecdotal reports po ito na nakalap ng mga civil society organization, ibang grupo. But just the same, hindi po talaga imposible or posible po talaga na ilan sa mga ating mga mangingisda ay pansamantalang muna tumigil sa pangingisda dahil talagang tumaas yung operational cost. Kasi itong fuel assistance na binibigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang priority lang muna natin sa ngayon ay yung mga mangingisda na nanggagaling po sa mga fifth class municipalities. So kasi ginagamit natin dito yung prinsipyo ng equity. Ibig sabihin kung sino yung limitado, yung capacity, no, yung mga local government units na nasa fifth class category, ibig sabihin limitado ang kanilang capacity, doon tumututok ang national government para matulungan po natin sila. But it doesn't mean na hindi natin palalawakin yung fuel assistance or yung interventions para sa fishery sector. Ito na nga, may magandang balita na nga na unlock na or na-tap na yung 10 billion pesos na additional budget for farmers and fisherfolk. So this would mean expanding the number of beneficiaries. So naiintindihan natin na may ganitong sitwasyon. Pero ang pamahalaan po sa pamamagitan ng DABFAR ay hindi naman po tumitigil na mangalap ng additional resources, palawakin yung pagbibigay ng interventions para sa ating po mga mangingisda. Opo, baka meron ho kayong mga huling pananalita po para po sa mga nakikinig sa atin na mga kamag-anak po o kaya po mga mangingisda mismo nakikinig po sa radyo. Mensahe po mula po sa BIFAR. Well, malawak yung napag-usapan natin. Unahin natin yung tungkol sa tulingan. So, ang pakiusap po natin kapag tayo ay bibili o magbebenta ng mga fish and fishery products, siguraduhin po natin na sariwa ang mga ito, tama po yung handling, may yelo, nalilinisan itong mabuti bago po natin lutuin. Maging mapanuri po tayo doon sa mga binibili natin at yung mga sa nagbebenta naman, maging responsable po tayo, no? Kasi nakasalalay dito yung kaligtasan ng publiko. Doon naman sa pinag-usapan natin tungkol sa tamban, ang BIFAR po sa pakipagtulungan ng local government units ay tuloy-tuloy ang pagpanday ng mga mekanismo para maiwasan po natin ang mga future incidents na katulad ng nangyari 2 weeks ago doon sa sa oversupply. As to the fuel assistance, yes po, tuloy-tuloy ang ginagawa ang pagsusumikap ng pamahalaan sa pamamagitan ng DABFAR para makatugon po tayo dito sa krisis na ito.
At ang ating pong panalangin sana po matapos na ito nang sa gayon ay mag-normalize na kasi ang tinatamaan po nito ay yung ating mga frontliners na mga farmers and fisher folk at nakukompromiso po yung ating food security because of this situation. Okay, with that, maraming salamat po Sir Nazario Briguera sa Thank you, inyong sir, ha? oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at ang BFAR. Maraming salamat po. Maraming salamat po, nakausap natin si Ginong Nazario Briguera. Matagal na rin si Sir sa government. Oo, Oo. parang